Nabalitaan ko po ngayon sa balita na yung aking petisyon laban sa warrant of arrest na inisyu ng nakaraang 19th Congress ay dinismiss ng Korte Suprema dahil ito daw po ay moot and academic. Ang ibig sabihin po ng moot and academic, hindi na kinakailangan desisyonan dahil natapos na yung issue. Totoo po na naging moot and academic na dahil yung warrant of arrest na inisyu sa akin ng WAD Committee ay naging paso na dahil natapos na nga po ang termino ng 19th Congress. Lahat po ng mga warrants of arrest ng isang kongreso ay magkakaroon lang ng bisa habang nagpapatuloy yung kongreso na nag-issue ng warrant of arrest. Ganun pa man, dahil ako naman po ay hindi lang abogado, kundi nagturo rin ng constitutional law, meron po talagang mga exceptions doon sa tinatawag nating mootness doctrine. One exception is kapag ang isang bagay ay merong transcendental importance at ang isa pa ay kapag ito'y pwedeng ulitin pero mailap sa pag-review ng hukuman. Naniniwala po ako na yung kapangyarihan ng Kongreso para tanungin ang mga resource persons at humingi ng mga dokumento ay isang bagay na talagang of transcendental importance. Nakikita po natin ngayon na yung pinagdaanan ko ay nauulit muli dito po mismo sa impeachment proceedings laban kay Inday Sara Duterte. Ang totoong ginagawa po ng Kongreso na nais ko sanang mapadeklara na walang bisa ay gumagana po sila bilang isang hukuman. Ang investigasyon po ng Kongreso ay dapat lamang para makabuo ng batas. Pero ang ginawa po nila sa akin sa WAD Committee ay nais nilang ipakita sa buong mundo na meron daw akong illegal na ginawa at ako po ay nasa likod daw ng mga pogo. Wala naman pong ganyang ebidensyang lumabas. At pilit silang naghahanap ng ebidensya para nga madiin ako na ako daw ay kriminal dahil ako daw ay nasa likod ng mga pogo. Yan po yung tinatawag na fishing expedition. Kung totoo na ang kanilang pakay ay mag-imbestiga para lang makabuo ng batas, ano ba yung batas na gusto nilang buuin? Kung ang batas na gusto nilang buuin ay yung pagbubuwag at pagdedeklara na illegal ang pogo, napakadali naman pong gawin yon. In fact, nagawa po yan hindi ng Kongreso nung una, kung hindi ng ehekutibo. Pero sinusugan din po yan ng batas. Makikita nyo na yung mga hinihinging dokumento sa akin, yung aking mga salin, yung aking mga income tax return, pati yung estate record ng aking namatay na tiya na nagpalaki sa akin, ay walang kinalaman dun sa batas na ipinasa nila na nagdedeklara na illegal na mga pogo. Pero bakit nila hinihingi yung mga dokumento yon gaya ng hinihingi rin nila ang kaparehong mga dokumento kay Inday Sara Duterte ngayon? Dahil nga po, naghahanap sila ng pwedeng maidiin laban sa akin, gaya na naghahanap sila ngayon na pwedeng idiin laban kay Inday Sara Duterte. Ang nais ko po sana ay nagbigay ng linaw ang ating Korte Suprema muli na ang mga congressional investigation ay hindi paglilitis sa kasong kriminal dahil yan po ay trabaho ng National Prosecution Service at ng ating mga hukuman. Hindi rin po sila investigative arm para kumalap ng ebidensya para nga magsampa ng kaso laban sa mga resource persons. Yan po ay gawain ng kapulisan at ang National Bureau of Investigation. At saka, ang inaasahan ko po sana, yung panahon na ako'y dinidikdik at ginigipit, sana po, nagbigay nga ng remedyo naman ng Korte Suprema dahil malinaw naman po na lahat yung mga hinihingi nila at lahat ng mga tanong nila sa akin ay walang kinalaman doon sa kanilang investigasyon na po pwede naman magresulta either sa resolusyon or sa isang batas na hindi kinakailangan na ako ay sumagot sa mga tanong na walang kinalaman sa batas sa kanilang binubuo o di naman kaya yung mga dokumentong hinihingi wala namang kinalaman doon sa batas na nais nilang buuin. Kapag hindi po kasi nabigyang linaw muli sa Kongreso ang ganyang tunay na katungkulan bilang legislative branch of government, paulit-ulit po na magagamit ang mga congressional investigation or Senate investigation laban sa mga kalaban ng gobyerno na nagaling, na ginawa nga po nila sa akin. So, in summary, bilang isang dating profesor ng constitutional law sa UP, totoo po, tama po, moot and academic na kasi wala nang kontrobersiya na dapat maresolba ang hukuman dahil na walang bisa na
yung warrant of arrest laban sa akin nung napaso na ang termino ng 19th Congress. Gayunpaman, inasahan ko sana na yung panahon na meron pang bisa yung mandamiento de aresto sa akin, sana nagbigay linaw ang Korte Suprema na hindi po pwedeng mag-issue ng mga mandamiento de aresto para sa mga bagay-bagay na wala namang kinalaman dun sa investigasyon ng Kongreso at laban sa mga hindi pag-produce ng mga dokumento na wala nga rin pong kinalaman dun sa batas na nais nilang buuin. Pag hindi po nagkaroon ng klarifikasyon dito ang ating Korte Suprema, marami pa pong mga taong magigipit dahil ginagamit ang mga investigasyon ng Kongreso laban sa mga kalaban sa politika na ngayon po'y nangyayari muli laban kay Inday Sara Duterte. Sana naman po kung hindi nag-akto ang Korte Suprema sa aking kaso sa tamang panahon, sana po ngayong si Inday Sara ay ginigisa at ginigipit na naman ng ating mga mambabatas. Sana magbigay naman po ngayon ng remedyo kay Inday Sara Duterte dahil kung hindi po, baka ang mga ordinaryong mamamayan talagang tuluyan ng mawalang remedyo laban sa pag-abuso ng Kongreso. Kung ang Vice President hindi nila mabibigyan ng proteksyon laban sa mga walang kadahilanan na mga investigasyon at mga paghingi ng mga dokumento na wala namang kinalaman doon sa impeachment dahil ang kinakailangan sa impeachment kompleto ng ebidensya pa naghain ng complaint at hindi na dapat magkaroon ng mini trial, siguro wala pong kalaban-laban ang ordinaryong mga mamamayan. Yun lang po, bagamat ginagalang natin ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman tayo po pwedeng manahimik dahil ako po buong tiwala ko na ang Korte Suprema sana ay nagbigay ng remedyo sa akin sa isang pagkakataon na talagang pong malinaw na ang investigasyon ay ginagamit bilang sandata para ako po ay gipitin. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.